Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship and praise celebration. Ngayong pong araw na to, itataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awitan natin ngayong araw na to. Pero bago po tayo umawit sa ating Panginoon, may nais lamang po akong ibahagi. Sabi po sa Isaias, Kapitulo 43, 1 hanggang 3, sabi po dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Malinaw po na sinabi ng talata, kapatid, na may kaligtasan ang Panginoon na ibibigay sa iyo. Kaya, kung ano man yung problema na pinagdaraanan mo ngayon, itiwala mo yan sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, ililigtas ka niya. Kailangan mo lang gawin, kapatid, magtiwala sa Panginoon sa kanyang pagliligtas. Ngayon pong araw na to, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Patuloy po tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, musta po ang ating relasyon sa ating Panginoon? In love pa po ba tayo
sa ating Panginoong Hesus. O, malayo na po ang ating puso sa Kanya. Sabi nga po sa Pahayag 2, verse 2 hanggang 4, sabi po dito, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayang mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-aling sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, sabi po to ng Panginoon. Iniwan mo na ang iyong pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na nanlalamig tayo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na malayo na ang loob mo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, alalahanin mo yung una mong ginagawa mo sa paglilingkod sa Kanya. Alalahanin mo ang una mong pag-ibig sa Kanya, na on fire ka, na kahit ano pa man mangyari, hindi ka sumusuko kasi alam mo, in love ka kay Lord. Alalahanin mo yung kapatid. Na nasabi mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, di ka lalalayo sa presensya ng ating Panginoon. Alalahanin mo yung araw na yun. Bumalik ka sa una mong pag-ibig sa ating Panginoon. Reignite again your passion sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pag-alabin mo pong muli ang pag-ibig mo sa ating Panginoon at sumamba ka na may puso sa Kanya. Sumabay ka po sa awiting ito ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, hallelujah. Sa buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ay tapat kailan pa man. Oh, sa pangako mo ay tinahan. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungat aking lilim, di mang iiwan, di mang iiwan. Binago mo ang buhay ko.
sa kabutihan katapatan mo. Di mang iiwan, di mang iiwan, sa'yo mananalig.
mag-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan katawagan mo. Di mag-iiwan, di mag-iiwan, Diyos ikaw ay pupurihin. Kadalug at aking hiling, di mag-iiwan, di mag-iiwan sa manananglan. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online celebration at sa ating on-site celebration. Kumusta dyan sa ating pastor sa Carson, California, kay Brother Dante at sa inyong pamilya? Sana kayo ay patuloy na nakakasama namin sa ating online celebration. At sa lahat ng inaabot ng gawaing ito, mag-enjoy po tayo sa ating sama-samang pagpuri, pagsamba, at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. I have a very important message today. My topic is entitled, Why Serving God is the Greatest Decision You Will Ever Make. Ulitin ko, Why Serving God is the Greatest Decision You Will Ever Make. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Ang buhay natin ay produkto ng mga desisyong ginawa natin kahapon. Kung nasaan ka ngayon, kung masaya ka, kung sugatan ka, kung puno ka ng pag-asa o puno ka ng takot, lahat yan ay resulta ng mga desisyong ginawa natin kahapon. May mga desisyong temporary lang ang epekto, pero may mga desisyong binabago ang direksyon ng buong buhay mo. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ng isang tao sa Bible ay ang desisyon ni Joshua. Sabi niya sa aklat ng Joshua 24 verse 15, But as for me and my household, we will serve the Lord. Hindi ito emotional na desisyon. Hindi ito spur of the moment choice. Ito ay isang matibay, malinaw, at buong pusong commitment. At ngayon ang tanong ay hindi kung kaya mo bang maglingkod, kundi kung pipiliin mo bang maglingkod sa Diyos. Serving God gives true and lasting purpose. Maraming tao ang nagtatanong, bakit ba ako nandito? Ano ba ang silbi ng buhay ko? Kahit may trabaho, kahit may pera, may relasyon,
Bakit parang may kulang pa rin? Bakit? Kasi ang purpose ay hindi na-discover sa sarili. Ito ay ibinibigay ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 13, "Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Ang ibig sabihin, ito ang kabuuan ng buhay ng tao. Ang mabuhay para sa Diyos. Hindi ka aksidente. Hindi ka mistake person. Hindi ka late o early sa plano ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." At sinabi naman ni Jesus sa Mateo 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kapag inuuna mo ang Diyos, may direksyon ang buhay mo. Kapag inuuna mo ang Diyos, may saysay ang paghihirap mo. Kapag pinaglilingkuran mo ang Diyos, may patutunguhan ang pangarap mo. Serving God doesn't take away your dreams. It aligns them with God's will. Habang nililinya mo ang sarili mo sa kalooban ng Panginoon, patungo ka din sa tagumpay ng mga pangarap mo. Serving God transforms you from the inside out. Maraming taong nagsasabi, "Hindi pa ako ready maglingkod. Hindi pa ako handang maglingkod. Ang dami ko pang kasalanan." Pero pakinggan nyo ito, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ka naglilingkod dahil malinis ka. Naglilingkod ka para linisin ka ng Diyos. Sabi sa Romans 12:1 and 2, "Offer your bodies as a living sacrifice. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Ang ibig sabihin nito, kapatid, kaibigan, habang naglilingkod ka, ang ugali mo ay binabago ng Diyos. Habang naglilingkod ka, ang isip mo ay nire-renew ng Diyos. Habang naglilingkod ka, ang puso mo ay hinuhubog ng Diyos. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. We are on the process of transformation. Hindi pa tayo mga perpekto, pero binabago tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo, hinuhulma tayo ng Panginoon araw-araw ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang katuwiran at kabanalan. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, "We are being transformed into His image with ever-increasing glory." Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po instant ang pagbabago. Pero sigurado ito kapag nasa presensya ka ng Diyos. At ayon sa 2 Corinthians 5:17, "If anyone is in Christ, he is a new creation." Hindi ka na alipin ng nakaraan mo. Hindi ka na bihag ng kasalanan. Ikaw ay ginawang bago ng Diyos. You are a brand new person. Serving God trains you in humility and faithfulness. Ang paglilingkod ay training ground ng Diyos. Minsan hindi glamorous. Minsan walang papuri. Minsan nakakapagod. Pero dito ka hinahanda ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Luke 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much.
Bago ka bigyan ng Diyos ng malaki, tinitingnan niya kung tapat ka sa maliit. Nais makita ng Panginoon ang katapatan natin sa maliliit na bagay. Sabi rin sa Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve." Kung si Jesus, ang hari ng lahat, ay naglingkod, sino naman tayo para tumanggi? Greatness in God's kingdom is measured by service, not by position. Sabi ng Panginoon, gusto nyo maging dakila, maging alipin kayo ng lahat. Ito ang kadakilaan sa harap ng Panginoon. If you want to become great, be a servant of all. Baliktad sa mundo, if you want to become great, dapat mapera ka, mayaman ka, marami kang alipin, marami kang sasakyan, ikaw ay poderoso. Pero sa Panginoon iba, if you want to become great, be a servant. Serving God impacts and saves other lives. Minsan iniisip natin, may epekto ba talaga ang ginagawa ko? Meron bang epekto yung ginagawa kong paglilingkod? Alam mong sagot ng Bible? Oo. Opo, kapatid. Sabi ng Matthew 5:16, "Let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Yung isang ngiti mo, pwedeng magligtas ng isang pusong sugatan. Yung isang panalangin mo, pwedeng sumagot sa matagal ng iyak ng isang pamilya. Yung isang imbitasyon mo, pwedeng magbago ng eternal destiny ng kaibigan mo o kapamilya mo. Ang mga simpleng ginagawa nating paglilingkod, yan ay may epekto lagi, mga kaibigan, mga kapatid. Basta ginagawa natin yan para sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, "Your labor in the Lord is not in vain." Walang nasasayang sa Diyos. Lahat ng serbisyo nakikita, lahat ng ating pagpapagod, sakripisyo, binibilang at ginagamit niya. Serving God builds eternal treasures. Ang mundo ay nagtuturo, mag-ipon ka para sa lupa. Pero ang Diyos ay nagtuturo, mag-ipon ka para sa langit. Sabi ni Jesus in Matthew 6:19-20, "Do not store up for yourselves treasures on earth, but store up treasures in heaven." Sabi rin sa Colossians 3:23 and 24, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord." At sa huli, maririnig mo ang pinakamagandang salita sa buong eternity. Matthew 25:21, "Well done, good and faithful servant." Hindi well done, famous servant. Hindi well done, rich servant, kundi well done, faithful servant. Mga kaibigan, mga kapatid, the greatest decision, sabi ni Jesus sa Mark 8:36, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?" Pwede mong makuha ang mundo, pwede mong makamit ang yaman ng mundo, pero mawawala ang sarili mo. O pwede mong ibigay ang buhay mo sa Diyos at matatagpuan mo kung sino ka talaga. Sabi sa Galatians 6:9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos
ay hindi madali, pero ito ay tama. Hindi ito burden, ito ay isang pribilehiyo. At sa lahat ng desisyong gagawin mo sa buhay mo, ang desisyong maglingkod sa Diyos, ang pinakadakilang desisyon na magagawa mo. Kaya mga kaibigan, hinihikayat ko po kayo, patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo kay Kristo. It's good to be a servant of the Lord. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!